Good morning Pilipinas. Tayo po'y nagbabalik mga kababayan para pag-usapan ang pag-raid ng NBI sa Kingdom of Jesus Christ lately. At meron ngang nahuli na 4 na sospek, mga kasamahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan po ang balita at ngayon maugong po ito. Itong balita na ito dahil pinaniniwalaan or tingin na marami na ito ay isang scripted na pagre-raid. At napakadali nilang nahuli ang mga kasamahan ni Kibuloy. Unfortunately, wala ang Pastor Kibuloy sa KOJC sa kanilang paghahalughog. Hindi nila nakita si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ngayon po, ang pinag-uusapan naman dito ngayon ay ang kredibilidad ni Regional Director ng NBI Archie Albao. Dahil nga po sa paputok na inilabas ni Arlene Stone. Yan po. Alam niyo po, just for a short background check, ito pong si Arlene Stone ay dati pong kasapi ng KOJC at nasabi nga niya po na dati po siyang nagbigay ng pera na nakasobre sa NBI director na to sa Region 11 nung siya pa po ay miyembro at active na kabilang sa grupong ito, KOJC. At yan po ang kanyang isiniwalat sa kanyang joint blogging with Armand Dean. Yan po ang latest. Kaya dito po pumutok ito pong paghinala kay NBI Regional Director Archie Albao dahil po sa pasabog ni Madam Arlene Stone. Yan po. Mga kababayan, ito po ang nakakagalit sa ating bansa. Nakakagalit po na kung meron kang pera, ito pong mga taong may pera, ay kaya po nilang bilhin. Kaya po nilang bayaran itong mga ahensya. Magandang example po dyan, yung pong kay Alice Go. Dahil may pera sila, itong mga Chinese na to, may pambili sila, kaya po nilang bilhin at makakuha ng mga dokumento. Ito po ay pareho din. Pareho din po yan sa mga pinaggagawa ng mga taong ito. Pwede nilang gawin ang bribery. Pwede silang mansuhol dahil po meron silang kakayahang magbayad. This is unacceptable. Karamihan ng mga bansa, hindi ito pwede. Ito ay hindi maganda, hindi mabuti. This is illegal. Kung bakit napapayagan ito sa ating bayan, ang daming nakakalusot na mga ganitong pangyayari. Nakakagalit talaga. Kailangan talaga natin ng isang strikto, isang pinuno na talagang matuwid para siya ay tularan ng kanyang mga tao sa ibaba. Matagal na po nating sakit sa lipunan itong pagsusuhol. Kaya marami pong biktima ng injustices sa Pilipinas. Dahil nga po yung pag nakalaban mo is isang malaking tao, pwede niyang suhulan ng judge, pwede niyang bayaran ng mga kapulisan, etc., etc., wala, matatalo ka kung isa ka lang taong ordinaryo. Matagal ko na itong dinidibdib. Ako'y galit talaga sa mga taong gumagawa nito at marami sa Pilipinas. Marami po, hindi po natin yan may pagkakaila na ang daming kalokohan, mga pulis pwedeng bayaran, etc., etc. Ang pahayag ni Madam Arlene Stone, para po sa akin, ito hindi paninira. Ito po ay isang karanasan, kanyang karanasan
na nung active pa siya sa Kingdom of Jesus Christ, at one point, siya pa yung napag-utusan na mag-deliver. Ibig sabihin, trusted talaga ni Kibuloy itong si Madam Arlene Stone. Dahil malaking halagang pera yan, sigurado sa sobre. Alangan naman na sensilyo yung pera na yan na nakasobre. Siguradong malaking pera yan. At siya po ay pinagkatiwalaan para ibigay or i-deliver ang money or pera kay NBI Director ng Region 11 na si Archie Albao. Yan po, pinaniniwalaan natin si Arlene Stone na siya isang legit na testigo at witness sa pagbigay ng perang naka-envelope sa regional director ng NBI dyan po sa Region 11. This is not acceptable. Dapat nang putuli ng mga kalakarang ito. Dapat hindi pinapayagan ng mga bagay na ito at dapat makasuhan itong mga government agencies heads na gumagawa nito. Mga tumatanggap ng suhol. Alam niyo po, dito po sa case na to, makikita po natin na napakalambot na mga membro ng Kingdom of Jesus Christ sa NBI dahil nga malapit. Tingin po natin dito ay malapit ang kanilang head, NBI head ng Region 11 sa kanilang pastor or sa kanilang leader. Kaya ang mga members nito ay mababait sa NBI. Opposite po niyan sa PNP. Dahil bago na nga ang regional director ng PNP at talagang ipinatutupad nila ang batas at ang mga tauhan ni Kibuloy ay galit sa mga pulis, sa mga PNP, lalo na po kay General Torre, galit. Nagalit sila. Makikita po ang pagkakaiba. At yun nga po, scripted daw. Yan ang isang malaking kontrobersiya po dyan. Ang pananaw ng marami ay scripted ang pagre-raid ng NBI sa KOJC compound. Yan. Ano ba yung binalita na pinamerienda pa sila? This is crazy. Hindi po ito katanggap-tanggap. Makikita mo po yung pagkakaiba ng pagre-raid ng PNP at saka NBI. You can spot the difference. Hindi po magandang nangyayari sa ating sistema. Kaya dapat lang na may panagutin po dito. Kung merong cover-up na nangyayari, dapat may managot. Maraming nagsasabi na ang NBI head ng Region 11 ay dikit sa Kibuloy na yan. Kaya nga nabibigyan siya ng pera. Dapat meron pong mabigyan leksyon dito. Meron pong dapat mabigyan ng disciplinary action. Dapat makasuhan kung makasuhan. Ito ay obstruction of justice. Kaya hindi mahuli-huli ang pugante sapagkat ganito palang style nito. Magaling magbayad para hindi siya galawin. Magbabayad, magbibigay, maglalagay ng pera para hindi siya galawin. It's very sad to say na sa Pilipinas po, ito ay nangyayari nationwide. Ito po ay malalang sakit. Marami sa ating mga ahensya ang pwedeng bayaran. Hindi po natin nilalahat. Pero marami pong mga taga-gobyerno, especially po mga heads, na pwedeng bayaran. Nakakalungkot. Dapat putulin ito. Dapat magkaroon tayo ng seryosong leader na hindi papayagan ito. Kahit down to the barangay level, dapat mga ganitong klaseng pagsuhol hindi dapat pinapayagan. At ang masaklap dyan, anong sabi ng direktor na to? Na wala daw masama sa pagtanggap ng pera. Yan. Ano pa yung comment niya? Na mabait daw na tao itong si Pastor Kibuloy. Bakit alam mo ba ang lahat-lahat?
Kasama mo ba siyang natutulog? Always ba na magkadikit kayo ni Kibuloy at alam mo mabait, hindi mo alam yung mga pinaggagawa niya? At merong mga matitibay na ebidensya laban sa kanya. Mga kabataan nagsalita laban sa kanya. We trust these witnesses na nagpahayag laban kay Kibuloy. Dahil po dyan, nagkaroon po ng friction ang PNP sa Region 11 at NBI. Ang nakikita po natin dyan, ang NBI parang parang pinagtatanggol po nila si Kibuloy. At ang PNP, of course, dahil bago po ang mga heads natin sa PNP dyan sa Region 11 ay alam po nating ginagawa po nila ang kanilang trabaho bilang pulis. At yan nga ang nakita natin lately, may friction ng dalawang ahensya, ang NBI at ang PNP. Kaya dapat matigil na ito. Dapat wag nating palampasin ang mga issues na ganito, yung mga panunuhol. Hindi ito dapat pinapalampas, mga kababayan. Ulitin ko po, kung totoo man ito, ng NBI ay may kinalaman sa hindi pagkakahuli kay Pastor Borloloy, dapat may mapanagot dyan. Dapat mapanagot ang NBI. Mr. President, dapat kailangan may marilib dyan. Kailangan din, gagaya ng PNP, kailangan din dapat malinis, ma-purge ang NBI Region 11. Kung kinakailangan palitan ang mga tao dyan dahil siguro, dikit na sila sa mga Duterte, of course, dikit na sila sa KOJC, dapat lang na mapalitan ang mga taong yan. Dahil dyan na ang kanilang loyalty. Ang kanilang loyalty ay nasa mga politiko na, nasa tao na ang kanilang loyalty, hindi na sa bayan. Yan ay masaklap. Ito ay katotohanan, isang realidad na nangyayari sa ating bayan. Hindi ito maganda. Dapat talaga disiplinahin, patawan ng mabigat na kaso kung sino man ang mga taong tumatanggap ng mga suhol, gumagawa ng mga panluloko, at walang ginawang mabuti para sa bayan. PBBM, dapat magawan mo po ng aksyon ito. Dapat linisin ang NBI Region 11. Palitan ang mga tao dyan. Ipagtatapon sila sa mga lugar na kung saan wala silang loyalty. Dahil ngayon, parang maliwanag na ang mga tao na to ng NBI ay merong loyalty dyan po sa Davao. Kung kinakailangan, imbestigahan na naman itong mga to. Malagay sa hearing para malaman po natin ang katotohanan. Ay nako mga kababayan ko, wala na. Dahil po sa mga kalokohan ng mga tao sa gobyerno, kaya imbis na gumagawa ang ating mga representatives, ang ating mga senador, imbis na gumagawa sila ng mga magagandang batas para sa ikaunlad ng bayan, wala. Puro investigasyon. Napansin niyo po ba? Lately, puro investigasyon ang kanilang ginagawa sa kanilang mga hearing. Dahil po sa mga kalukuhan at mga illegal na ginagawa ng mga nanunungkulan, especially mga department heads, etc., etc. Dapat po nating bantayan ang mga issues na to. Dapat po tayong makialam. Dahil mahal natin ang ating bayan. Hindi natin papayagan na bababuyin ang ating sistema. Dapat magbago na ang lahat. Dapat italaga natin ang isang leader na seryoso, leader na matuwid, leader na maintegridad para pangunahan ang paglinis sa gobyerno. Mga kababayan, marami pong salamat sa inyong panunood. Sana po'y patuloy po kayo sa pagsuporta sa aking channel, and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Marami pong salamat at magandang umaga sa ating lahat.